sa Chinese gym. Kagabi sinugod. Kanina madaling araw sinugod ko yung anak ko kasi nag-chest pain siya, nag-chest pain na siya. Tapos pinapawisan na siya ng butil-butil. So alam ko, inaatake yung anak ko. So, kaya dali-dali kami lumuwas. So sana pag-pray niyo yung anak ko na maging okay siya. So nandun pa rin siya sa ngayon sa ER. Bumili lang ako ng colostomy bag sa Bangbang. Tumakbo lang ako kasi natanggal yung colostomy bag niya. You know, ang bossing, kabong sa buto. Eh, kaya ako gusto mo bro. Kahit na ikot-ikot ko, bubuksan pa yung gusto mo lang dito sa akin. Kaya alam ko mga guardia dito. Oo, pre. Hihintay lang ng laboratory ma'am, pero pwede na mag-settle. Hello guys, every kissing is a blessing. Sorry, ngayon lang ulit ako makagagawa ng video. So, nandito na po kami sa Chinese General Hospital. So, naka-confine na anak. So, hindi natuloy yung procedure kanina kasi hindi pa okay yung lungs niya. Sinugod ko siya dito kahapon ng umaga kasi na heart attack na pala siya. Iniihit siya ng ubo. So, dire-diretso yung ubo niya. Tapos, bigla na lang naggumanon siya. Tapos, nakita ko butil-butil na lang yung pawis niya. Tapos, ang lamig-lamig ng anak ko. Kaya sabi ko sa tatay niya, tara na, dali na natin siya sa hospital. Buti talaga, alam ko yung mga ganung bagay na ina-atake na. Siguro talagang bilang nanay, saka medical frontliner, may mga alam na ako sa mga ganun. Although hindi yun yung linya ko, pero pag ganito yung naging anak mo, lahat pag-aaralan mo, lahat matututunan mo. So, umabot kami dito sa Chinese niya, nasa ER nga kami, kasi binigyan agad siya ng ano. Inuna talaga siya kasi talagang, ayun na, may sign na talaga siya na ina-atake siya. So, na-admit na nga kami. Nung dumating yung cardio niya, sabi, kailangan i-clear muna. So, habang nandito na, hindi na pauuwiin kasi didiretso na nga daw ng procedure. Kaso kanina, madaling araw, ganun ulit. Nag-chill na naman siya, tapos sinasalsa lang naman siya o iniihit siya ng ubo. So, risked na naman yung procedure. So, sabi ng pedia-cardio, Monday o Tuesday na gagawin para sigurado na naka-recover yung bata o nakapahinga. Ang baba ng injection function ng anak ko. So, 32% na lang yung injection function o yung function ng heart ng anak ko. At yung oxygen level niya bumababa ng 77. Yung pinaka-lowest niya. Pinaka-highest niya na yung 85. Which is hindi pa rin sapat. Kaya kailangan na talaga niyang magawa yung procedure. So, lahat naman ng procedure, delikado. So, talagang maraming dasal, maraming dasal. Hindi ko alam kung saan ko kukunin yung panglabas dito. Pero they will be done. Bahala na. Importante maitawid namin ngayon si Yuri. So, maraming dasal para maging successful din yung magiging procedure. Kasi after the procedure, sasabay na rin doon sa or yung pagpapalit ng dugo niya o yung phlebotomy kasi masyado nang malapot yung dugo. So, gagawin, i-extract yung dugo niya, tatanggalan siya ng dugo habang sinasalinan siya ng bagong dugo. So, yun yung isa pang procedure na gagawin sa kanya. Kaya guys, nandito ako, humihingi uli sa inyo ng tulong, humihingi sa inyo ng dasal na sana maging successful lahat. Alam ko magiging successful lahat. Kasi nung nakaraan na ginawa ko sa kanya na ICU kami kasi siguro that time hindi kami lahat prepared sa kanya. Sobrang nervyos si Yuri nun. Pero ngayon, alam ko physically, mentally, alam ni Yuri yung gagawin sa kanya. So,
Marami pa rin akong dasal. Alam ko, tutulungan niyo ako magdasal. Alam ko, nandyan kayo mga prayer warriors ng anak ko. Sabi nga, diba, walang imposible basta nagdadasal tayo kasi surrender natin lahat sa Diyos. O ganun lang yung ginagawa ko. Ganun lang lagi ang, siya lang lagi ang inaasahan ko. Siya lang lagi yung nagiging sandalan, takbuhan ko. Kami lahat. Lagi ko sinasabi yan. Lagi ko sinasabi sa anak ko na dasal lang anak, dasal. Gawin natin habit. Maya't maya, magdasal. Usal tayo ng dasal kahit sa sarili lang natin. So guys, ayan, in-update ko lang kayo kung ano yung ganap dito sa anak ko. Sana may mga good Samaritan dyan na makapansin ng video ko na to. Yun pa lang, salamat na po. So, let's gawin na lang natin ulit maging masaya yung buhay. Huwag tayong maano sa lungkot. Kasi yung problema nandiyan lang yan. Tiwala lang lagi. Tiwala lang siya nasa taas. So, kaya lagi kong tagline, di ba? Mula nag-umpisa ako mag-vlog. Every gising is a blessing. Ulit ko, salamat po ulit. Bye! Hanggang sa susunod po.